come out of agreement with the lie that you have left me on my own. I am not alone. I come out of agreement with the worry and the fear I've come to know. They won't have a hold on me. Protector, you never, never, never let me go. You said you wouldn't leave me and you won't. You're right by my side. Protector, I come into agreement with the truth that you are who you say you are. I can trust your heart. I come into agreement with what heaven has declared over my life. 'Cause I know that you fight for me. Protector, you never, never, never let me go. You said you wouldn't leave me and you won't. You're right by my side. Protector, Good afternoon everyone! Welcome to our first ever talk show na pinamagatan TikTok Truth in Christ! Alam niyo guys, sobrang excited ako kasi ito yung parang launching day ng ating virtual show para ma-reach out yung mga kabataan ngayon to hear their concerns, issues, o ano mga problema or mga katanungan na gumugulo sa isipan nila na pwede natin pag-usapan dito sa show na ito. Kaya naman, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa anxiety. Panoorin po natin ito.
Ako si Gian Kayla Nepomuceno, 20 years old. Hi, I'm Amy Ayla Villaroman. I'm 21 years old. My name is Mark Jassel Valdez. I'm 15 years old. I am from Alfonso, Cavite. Ako po si Daniel Kiren Ferrer, 16 years old. So, ako si Mauro Ramirez Laseste III, 22 years old, nag-aaral kasalukuyan sa paaralan ng City College of Tagaytay. Gusto ba sa Ansaya? Apo. Anxiety. Okay, so madami ako na-encounter na kung saan ang most common problem nangyayari yan sa mga teenagers kagaya ko na kapag nakakaranas sila ng kalungkutan, mga problema na hindi nila masolusyonan, doon nila nararamdaman yan. Anxiety is something that you feel when there are times na hindi naka-align dun sa gusto mong mangyari. Ganun. So, basically, it's like a frustration na nakakapagpa-worry sa'yo. Ganun. Opo. Parang nade-depress, parang ganun po. Yung nawawala ka po sa katinoan mo, yung problema ka kahit hindi naman dapat problemahin, yung ganun po. Overthinking, yun po. Pag-iisip ng kung ano-ano, mga problema po. Masasabi mo ba na na-experience mo? Siguro, kasi ang anxiety, parang sobrang dami mong iniisip, yung overthink ka ng overthink sa mga bagay na hindi mo naman dapat in-overthink. Hindi ko alam kung mako-consider ba na anxiety yung pagkaaligaga mo sa pag-review, pag-prepare sa exams, but I think hindi naman dahil common problems naman siya as a student. Manageable naman ang stress. Yes, I do experience anxieties. And normal naman yun as a student for me. Ayun. So kahit sa ang aspect naman siguro ng buhay may anxiety. Anong nararamdaman mo kapag anxious? Pag anxious ako, ayun, minsan I tend to overthink. I tend to feel, ayun nga, worried about the future, what will happen to me. Ano yung mangyayari, ayun nga, sa mga interruptions, di ba? So, there are times na I feel sad kasi pwede namang hindi ito mangyari, ba't nangyari to? Yung mga ganong bagay. Hindi po ako mapakali. Gusto kong solusyonan yung dapat kaso wala po akong magawa. No. Pag alam ko hindi ko kaya, hindi ko mapakita sa pamilya ko. Pero iiyak po ako pag gabi. Yung parang ibubuhos ko lahat yung nararamdaman ko para para gumaan yung loob ko. Hingi ako ng guidance kay God. Sasabihin ko basta ibubuhos ko lahat na nararamdaman ko para hindi siya mabigat. Kasi pagkausap mo si God, gagaan yung loob mo, mawawala yung problema mo. So, narinig natin yung mga definition ng ibang kabataan sa kanilang anxiety. Para naman sa akin, ang anxiety ay yung reaction ng ating katawan dun sa mga bagay na nakaka-stress. For further explanation, para mas malinawan tayo, meron tayong doktor na nahinga ng definition tungkol dito. Let's watch this. Hi, magandang gabi. Ako nga pala si Dr. J. Igasan, isa akong doktor ng medisina at isa ring profesor na nagtuturo sa mga mag-aaral ng medisina. Pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay ang tinatawag na anxiety at anxiety disorder. Lahat tayo ay nakakaramdam ng anxiety paminsan-minsan. Sa Tagalog, ito yung tinatawag na pagkabalisa o pagiging nervyoso. Isa itong normal na emosyon na nangyayari kapag tayo ay naharap sa ilang sitwasyon. Isang halimbawa dito kapag magkukuha tayo ng isang pagsusulit o examination o kapag sasalang tayo sa isang job interview. Pero kapag naapektuhan na ang pagiging nervyoso o pagkabalisa o anxiety sa normal na takbo ng buhay ng isang tao,
maaari na itong maituring na anxiety disorder. Kapag ang sintomas ng anxiety o pagkabalisa o pagiging nervyoso ay excessive na o sumusobra na, dumarating na ito sa punto na nakakaapekto na rin ito sa normal na takbo ng buhay ng isang tao. At kapag lalong lumala ang sintomas ng anxiety, maaari na ito maging sanhi ng tinatawag na anxiety disorder. Ang anxiety disorder naman ay isang sakit na dulot ng sobrang pagkabalisa at ito ay nagdudulot na or meron ng kaakibat ng mga sintomas o pisikal na sintomas at maaari na rin ito magdulot ng komplikasyon kung hindi maagapan. Posible rin na may anxiety disorder ang isang taong madalas na makaramdam ng labis na pagkabalisa o anxiety at pisikal na sintomas na kaakibat ng anxiety o pagkabalisa sa loob ng 6 na buwan o higit pa. Ilan sa mga pisikal na sintomas ng anxiety ay ang mga sumusunod. Hindi mapakali o mapalagay. Pangalawa, madaling mapagod. Pangatlo, parang lutang at hindi makapag-concentrate. Pang-apat, madaling magalit. Pang-lima, naninigas ang mga kalamnan o mga muscles. Pang-anim, hindi makatulog ng maayos. Ikapito, pinagpapawisan kahit hindi mainit. Pang-walo, kumakabog ang dibdib. Pang-siyam, nanunuyo ang mga labi at lalamunan. Halimbawa naman umano sa mga paraan na nakakaapekto ang anxiety sa normal na takbo ng buhay ay ang mga sumusunod. Kung hindi na nakakapasok sa trabaho, una. Pangalawa, hindi na nakakalabas ng bahay. O pangatlo, hindi na nakakatulog ng maayos ang mga taong nakakaramdam nito. Ilan naman sa mga sakit na kadikit ng anxiety disorder ay ang tinatawag na phobia o labis na takot sa isang bagay o sitwasyon. At pangalawa naman ay ang tinatawag na panic disorder o yung hindi mapaliwanag na pakiramdam na may masamang mangyayari. So, ayun, narinig na natin yung tungkol sa medical definition, no? Siyempre, hindi lang physical needs yung kailangan natin sagutin. Meron din tayong pangangailangan pang-spiritual. Kaya naman, meron tayong makakasama ngayong hapon na isang pastor. Let's welcome Pastor Jeffrey Perea. Yay! Welcome, Pastor! Thank you, thank you. Kamusta, Pastor? Wow, God is good and God is gracious, ano? Thank you very much for inviting me dito sa TikTok. Ano bang ibig sabihin ng TikTok? Touch in Christ Talk? Napakaganda. Ang galing ng mga kabataan ngayon, ano? Redeeming the word TikTok. That's good. Ang ganda. Thank you, Pastor. Alright, ano? Salamat sa inyong oras, Pastor, kahit busy kayo ngayon. Anyway, sabi nga lahat we preach in season or in out of season, ano? Yes, Pastor. Amen. So, Pastor, para sa unang katanungan natin, Yes. meron po ba kayong ma-share na instances sa Bible na meron din mga nararanasan na anxieties? Marami, ano? Kung pag-aaral natin ng Bible, marami mga children of God and even nations, ano, who suffer the anxieties, ano. Now, balik muna tayo doon sa ano ba ang ibig sabihin ng anxiety, ano. Yan daw ay yung malalim na pag-iisip na or predicament o sitwasyon na hindi mo alam talaga kung ano ang solusyon. Kaya halos yung all aspect of ng buhay ay halos nasasakop niyan, ano? Pero let us begin. Saan ba nagsimula ang anxiety, mama, no? Kung titingnan natin, when God created the world, ano, even the human beings, ano, He created it perfect. Walang problema. Walang kumbaga man, Lahat. oo, hindi alam ng tao in the first creation si Adam and Eve. Hindi nila alam yung salitang namumblema. Bakit? All was there. Lahat ng kailangan nila ay nandun.
food, shelter, and even the love, yung pag-ibig ng Diyos. Saan nagsimula yon? Remember nung dun sa, alam na natin lahat, yung the fall of man, nung matukso ng serpent si Eve dun sa forbidden fruit, kinain ng babae, binigyan ng lalaki, then suddenly, doon nagsimula. Bakit? Doon sa chapter 3, pag nabasa yung Genesis, nung naglalakad ng Panginoon, sabi niya, nasaan kayo? Sumagot yung mag-asawa, narito po kami nagtatago. Ba't kayo nagtatago? Sabi nung nila Adam, nahihiya po kami dahil kami mga hubad. So, yung doon mo makikita na nag-isip na sila ng isang negative na bagay na hindi nila alam yung solusyon, and the only way is to hide. Is to hide pala, is to hide. Kaya doon makita na na-conceive na sa isip nila na there's something wrong, na alam namin na hindi namin alam kung anong gagawin, and the best thing ay magtago. Kaya nga eventually, 'di ba, pinagtahi sila ng Panginoon ng damit, 'di ba, para matakpan sila. Kaya doon nagsimula ang salitang namumblema o anxieties o nagugulimihanan. Yan ang mga ginagamit sa Biblia ang salita, especially sa Tagalog. Now, napakarami, ma'am. Kung i-consider natin, napakaraming mga tao sa Biblia na nag-suffer ng anxieties. So, ibig sabihin, Pastor, dati pa talaga, meron na talagang anxieties. Simula nung kina-Eve at Adan. Yes, after the fall. So, Pastor, paano po kaya naapektuhan yung tao spiritually kapag nakakaranas sila ng anxiety? Well, sabi ko, all aspect talaga yan ng buhay, papunta yan lahat sa spirituality ng tao. Even ito emotional, physical, material, lahat yan. Pagka nagkaroon ka ng mga problema sa lahat ng aspektong yan, especially sa spirituality natin, lahat yan nagkakasama-sama. Kaya minsan nga, ang alam natin ng kasabihan, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. So, Pastor, may mga chosen respondents po tayo ng mga kabataan para naman matanong din sila kung ano yung mga nararanasan sila about anxiety ngayon, lalo na sa panahon ngayon ng pandemya. Yes. Ngayon, bibigyan po natin ng focus yung unang topic natin is yung tungkol sa evacuation. Alright. Panoorin po natin ito. So far, so good naman. At nabibigay ko naman yung best ko, I think. Kaya, yun, okay naman. Okay naman, kaso sobrang daming gawain talaga na, alam mo yon, minsan, ano ba? Parang sobrang drain ka na sa ginagawa mo, tapos minsan nararamdaman mo na parang, kaya ko pa ba to? Parang minsan kasi hindi ko na kaya, kasi ang daming factors Ang daming factors. Ngayon, it's kind of hard kasi iba yung dynamics di ba? Online classes, usually makikita mo yung classmates mo, yung professors. Ngayon virtually like ayun, parang 8 a.m. to 5 p.m. Nakaharap ka sa laptop mo, ganyan. Well, kamusta? Ngayon, okay naman, kaso lang may times na medyo overwhelming yung mga information, ganyan. Kasi medical school so sometimes they give us handouts na medyo mabibigat yung load, yung information. Medyo nahihirapan din ako na mag-adjust, na mag-balance ng time. Ayun nga, tapos online pa, so medyo challenging siya for me. Ano po, okay naman po, pero nung umpisa po talaga, nung first week nung nag-start po yung klase, yung parang, nabugbog ka agad yung utak ko. Yung
hindi yung umpisa pa lang po, hindi ko na alam yung gagawin ko, yung parang nawawala ako sa sarili ko kasi yung parang since sumiwalay ako sa mga klase ko nung high school para maging independent. Doon ako nag-aral para matest ko yung sarili ko kung kaya ko talaga. Masasabi kong kaya ko, pero syempre sa umpisa talaga mahirap kasi wala kang alam, bagong environment, bagong buhay. Edi from the start po ulit. Ayos lang naman po. Medyo mahirap, pero nakakaya naman po. Ano yung pinakamalaking pagkakaiba ng bagong setup at kung paano ka naapektuhan ito? Sa nangyayari ngayon sa field ng education, I think wala naman masyadong changes maliban na lang sa paano ko explain to? Nahirapan ako sa part na kung saan kailangan mo na lang tumutok maghapon sa mga gadgets mo sa participate sa mga klase. Pagdating sa pag-aaral kasi doon ako nung ngayon parang mas natuto akong maging independent pagdating sa pag-aaral, yung di na ako umaasa sa iba. Tapos kung ano lang yung resources ko, yun na lang yung gagamitin ko. Dati kasi madali kasi pwede kang mag-ask directly sa professors, ganyan. Tapos, yung focus mo mas, andun yung attention, yan doon yung focus mo eh. Pero ngayon, kasi given na online, there are so many distractions, like, for example, while the prof is discussing, parang may biglang mag-notification lang sa FB, biglang mag-transfer ka na dun sa tab, di ba? Parang ganun. So, ngayon, medyo, challenging siya. But still, I guess, it really depends on you, on how you will act on it, ganun, sa situation mo Kasi, pwede ka pa rin naman na maging responsible student kahit na online, di ba? So, yun, ako naman, I make sure na may discipline ako. So, kapag school time na dapat, at ayun, dapat hindi ako dapat hindi ako magpa-disturb kahit na may mga notifications ganyan sa social. Malaki po yung pagkakaiba kasi pag sa school po, yung parang tuturuan ka ng teacher mo, makikinig ka lang, tapos maintindihan mo na. Pero pag sa ganyan po, babasahin mo, iintindihin mo, pero kung minsan, alam mo yung gagawin, pero hindi mo masasabi na tama kasi nga, yung parang walang nag-guide sa inyo. Narinig naman po natin, Pastor, yung mga nararanasan ngayon ng ibang kabataan. Pastor, di ba po may anak din po kayo, tsaka worker na kasama sa church na nag-aaral din po? Yes. Kung nakikita niyo po, based on your observation, pareho lang din po ba ng na-experience ng mga kabataan outside church yung nararanasan din ng mga kasama ng kabataan ngayon dito sa loob ng church? Oo, sa observation ko, especially when I'm watching news, talaga ngayon, nandun sa isang sitwasyon ng mga anak natin or sa mga children na talagang nag-i-struggle sila sa tinatawag nitong the new norm. Na especially hindi nagkikita ngayon ng mga bata, ang teachers, at naging involved din ng mga magulang. Kaya kikita ko yung aking mga anak ngayon, ang talagang sasabihin natin para bang yung mas maganda talaga yung normal na face to face, kasi ngayon minsan yung mga bata hindi rin prepared doon sa ano ba itatanong, kumbaga ano ba yung talagang tunay na nangyayari, hindi tulad sa loob ng
ng loob ng environment ng classroom, alam ng bata kung sino yung teacher, teacher ko to sa math, di ba? Minsan, may mga pagkakataon magtatanong sa akin yung aking pamangkin, tito, ano ba ito? Na minsan, buti kung alam ko, kung hindi ko alam. Kaya yung mga ganong pangyayari, na nangyayari sa aming tahanan, na alam ko na nangyayari dito, dahil nakikita ko ngayon, mga balita, ano? Bilang magulang pastor, paano din kayo apektado sa bagong setup ng ating edukasyon? Yun nga, mabalik ko rin yung nabanggit ko kanina tungkol sa magulang. Nakita ko rin talagang, buti itong aking mga workers at mga anak ko. Yung isa, kolehiyo na. Hindi talaga yung talagang tututukan. Yung iba talaga, especially mga elementary, tututukan mo yan. Pag di mo yan tinutukan at sinagutan mo lang ang modules bilang magulang, magmadali ka para lang maipasa ang modules. Ang dami mamimiss na mga bata. Kaya alam ko, marami ngayong mga magulang na tulad ko, kung ako'y nagsasuffer o medyo nagkakaroon ng kaunting naguguluhan ako, how much more yung ating mga kababayan, ano? Kaya hindi lang bata, pati mga magulang. Yes. Lahat parang apektado talaga. Yes. Maraming salamat po, Pastor. Pagputuloy po natin ang ating usapan mamaya after po ng isang special number. Troubles on my mind, no one comes around but you care. Hurting deep inside, everything's not fine and you care. I don't know how I can define this feeling that you're here beside. Your coming presence keeps the fear in me subside. Lord, show me the way and guide me day by day. I listen. I can do all things through Christ who strengthens me. I feel free. I don't know how I can define this feeling that you're here beside. Your coming presence makes the fear in me subside. And now you're here with me, so I follow you, I follow you. You walk with me forever. Your spirit fills my soul. Never be alone. You've chosen me, so I follow you, I follow you. Carry me forever, forever you are God. I don't know how I can define this feeling that you're here beside. Your coming presence makes the fear in
Welcome back guys! Kanina ang ating usapan ay tungkol sa education. Ngayon naman, tungkol sa financial. Kasi diba, marami ang nawalan ng work, marami ang mga nagsarang businesses. So marami din talaga yung affected. Maraming mga financial troubles. So, pakinggan natin sa mga respondents natin. Kamusta naman yung mga parents mo? Yung trabaho nila since pandemic na? Ang parents ko, sadly wala na akong papa. Pero si mama, nasa Baguio siya ngayon. She's working as a sales lady and natuwa nga ako kasi balita niya sa akin ng last time, nagkaroon siya ng bagong job, which online job na nagbebenta sila ng mga goods and mga clothes. Yan. Naman sila, masaya ako kasi healthy kami lahat, walang nagkasakit. Ilang months na ba? March, April, May, June, July, August, September, October. 7 months na walang nagkasakit sa amin. Masaya ako kasi healthy sila. Although may mga problema na dumadating kasi syempre pandemic nga naman ngayon, mahirap yung buhay. Pero thank you Lord kasi andito kami, buhay. I'm an only child and my mom is a single mother. So kami lang yung dalawa sa bahay. We're having a good relationship and harmonious naman cause like she's like my sister na eh. Parang I always tell her na she's my 3-in-1 coffee na mother, sister, and also a father. Sa tingin mo, may naging epekto ba yung community quarantine sa relationship mo sa pamilya? Yes naman. Kasi diba sa community quarantine, syempre, you are limited in your own house, sa 4 corners ng room mo, ganyan. And I can say na there's really something na maganda na nabigay ng quarantine na yun. Kasi yun yung mas nagpatibay ng relationship namin ni mommy. And hindi kasi, ayun, mas nagkakantuhan kami, ganyan. Tapos, mas nagkakaroon kami ng time to reflect sa mga blessings, mga ganun. Nakakainis na. Wait lang, ano ba yan? Wait lang, okay. Hindi, tapos, kasi nag-vlog ako ngayon and may times na, ayun nga, medyo hirap nga ako eh. Kasi, okay, med student, tapos vlogger, influencer, ganyan. And I'm actually having a hard time in balancing my load, whatever it is on my plate. Kasi sabay-sabay, tapos officer pa ako, ganyan, sa class. So, wala talaga akong tulog. Like, 3 hours na lang ako nakakatulog, ganyan. And then, ayun nga, minsan nagtatalo pa kami ni mommy minsan kasi, minsan, gusto ko na, magtutulog ako, sasabihin ko sa kanya na, Mami, magnanap muna ako, pwedeng gisingin mo na lang ako after an hour, after 30 minutes, ganyan. Tapos, apparently, hindi ako magigising. Ginigising niya ako pero hindi ako magising-gising. And then the next day, ayun, I would wake up na wala na, di na ako naka-review kasi late na ako napahaba yung tulog ko. And then sometimes parang magagalit ako na, sana ginising mo ko ng ganyan. So, minsan nagkatalo kami, ganyan. Pero, I think yun naman yung maganda dun kasi yun yung nagiging turning point for me na next time siguro I should really change kung ano man yung mali na nagawa ko, parang ganun. Tingin mo nag-struggle sila financially dahil sa pandemic? Nararamdaman mo ba na may anxiety sila dahil sa financial situation? Opo, nararamdaman ko po yun pero since naman po kami, close po kami, parang nawawala rin po yun kasi nga po, sama-sama naman po kami. Through God's grace naman, hindi naman so far. Yung nakakain ka ng 3 beses sa isang araw at hindi mo pinoproblema kung may gagastusin ka pa. I think God is good naman. He's providing all the needs sa pang-araw-araw. Ngayong pandemic, hindi naman kasi alam ko God will provide sa lahat ng bagay. Tsaka yung
financial stability namin ngayon, okay naman kasi parehong may trabaho yung magulang ko, hindi nawalan. Thank you Lord pa din. Yun. Bali, Pastor, ano naman, sa second topic naman tayo, Yes. bigyan natin ng toong pansin tong financial naman. Dahil maraming nai-stress dito, kahit hindi lang mga magulang, pati rin naman yung mga estudyante, no, na apektuhan din. So, Pastor, sa tingin niyo po ba, kasama po sa plano ng Panginoon dun sa mga nakakaranas ng financial troubles? Ano po kaya yung purpose ng ganitong problema sa buhay ng tao? Yes, yung tanong mo kanina, kasama ba ito sa plano ng Diyos? Sabi nga, all things are permitted by God. Sa kanyang pagkaalam sa lahat. For example, yung nangyari sa buhay ni Job, na yung isang problema niya, yung material, o kung sa ating panahon, yung pangangailangan, na lahat ng kanyang ari-arian biglang tinanggal ni Satanas with the permission of God. Di ba? Alam na natin yung istorya ngayon na sabi ng Panginoon sa kanya, sige, gawin mo kung anong gusto mong gawin sa kanya, pero kung wala mo siyang papatayin. Tinanggal lahat ng kanyang kayamanan, pati mga anak, and andun siya sa ganung situation. Now, kaya yung nangyayari ngayon, kasama to sa plano ng Diyos. Bagamat masakit, ayokong magsalita ng malupit ba ang Diyos natin. Hindi. Kasama yan eh. Kaya nga, all things work together for good sa Romans 8:28. Lahat yan nagkakalakip-lakip. Ngayon, pagdating sa mga pinansyal o pangangailangan talaga, marami nagsasuffer, and kami nga mga pastor, Marso hanggang ngayong October, sarado ang church. Alam niyo naman kung paano kami nabubuhay. Kung tinatawag na kami yung mga baka na gumigiling na sinusuplayan ng church ng pangangailangan. At marami talaga ngayon. And itong nangyaring ito, talagang makikita natin na tinuturuan tayo ng Panginoon talaga na maging magkaroon ng malalim na wisdom in regard sa mga binibigay niyang pagpapala sa atin. Mas madaling ma-appreciate ngayon kasi, Pastor, diba? Kasi parang restricted ngayon yung mga galaw natin. Yes, oo. Yung mga small things na dumadating sa atin ngayon, mas na-appreciate natin. Yes, amen. At saka sabi nga pwede naman palang hindi linggo-linggo mag-Jollibee. Yes. Kaya pwede naman palang pwede naman palang sa isang buwan walang sine or kain sa labas. Kaya nga sabi ko nga, tinuturuan tayo ng Diyos na mabuhay ng payak lang, and umaasa tayo dahil ngayon talaga pag hindi ka natutong magtiwala sa Panginoon ay hindi ko kino-condemn yung mga mamamayan natin na pumipila kasi kailangan nila yan pero lalong umaasa sa Diyos. Sabi nga sa Philippians 4:19 and He will supply all our needs according to His riches and glory. Matutulan talaga tayong umasa sa Kanya. This is the time talaga na ma-realize natin na kung ang Diyos na lamang ang nasa atin, we have more than enough. Oh. So, yun. Very inspiring, Pastor, yung mga usapin natin ngayon, no? Bago po ulit natin pagpatuloy yung next topic natin, pakinggan muna natin po ulit ang ating banda to sing yung ating very inspiring song. So,
pagsubok dahil ikaw ay kasama. Panginoon, sa'yo lang iaalay buong puso't buhay. Walang katulad ang iyong pag-ibig, ligaya ang nadarama. Kapangyarihan ng iyong pangalan, ikaw lang ang tanging daan, kaya't sa'yo lamang ilalaan problema na aking dinadala. Kinakapitan ko pangako mo na di mo iiwan kailanpaman. Lahat ng problema kakayanin dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang liwanag na bumabalot sa madilim na kawalan. Di matatakot sa pagsubok dahil ikaw ay kasama. Panginoon, sa'yo lang iaalay buong puso't buhay. Aking dalangin sa'yo habang buhay. Tanging ikaw lang ang liwanag, liwanag. Lahat ng problema kakayanin dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang liwanag na bumabalot sa madilim na kawalan. Di matatakot sa pagsubok dahil ikaw ay kasama. Panginoon, sa'yo lang iaalay buong puso't buhay. Hi guys! Welcome back! Sana na-inspire kayo ng ating napakinggan song.
So, sa pagpupatuloy ng ating usapan, alam ko maraming makaka-relate din dito tungkol naman to sa relationship. Hindi lang to relationship sa inyong partner, kundi sa pamilya, sa kaibigan, and most especially sa Panginoon. So, pakinggan natin ang ating mga respondents. Anong epekto ng quarantine sa relationship mo sa mga Masasabi ko na lalong napalapit kami sa isa't isa. Lalo ko sa mga mas close mo talaga na, or mga dati mong friend na hindi mo na nakakausap. Lahat naman ng mga kabataan ngayon, mga age group ko ay gumagamit ng social media. So, daily, nakakapag-communicate kami and mas madali na siya. Hindi mo na kailangan pumunta sa lugar nila, magkita kayo, mag-set ng date. Ngayong quarantine, parang mas nabuo sila kasi alam mo yon, parang need namin ng isa't isa ngayong quarantine. Parang hindi kami makakasurvive kung kami-kami lang. Need namin ng tulong ng isa't isa. Kailangan namin na may masasandalan kami kasi mahirap nga naman talaga kapag ka mag-isa ka lang. Ano yung madalas yung pinag-uusapan o madalas nilang sinishare sa'yo? Yung ganun din po, anxiety po nila kung ba't sila nagkakaganon, yung mga problema po nila. Tungkol po sa kanila, kunyari, wala po silang pang-load para makapasok sa klase, ganun po. Tapos tungkol po sa kanilang pamilya na nag-aaway dahil nga po sa kakulangan ng budget sa kanilang pamilya. It's all about studies, status ng mga work nila. Yun ang mga common problems lang. Ano yung mga advice na binibigay? Ako, yung advice talaga na binibigay ko is I let them turn their worries to God. Kasi yun naman yung gusto ng Lord, diba? To cast all your cares upon Him, for He cares for every one of us. And I don't want them to feel sad, I don't want them to feel abandoned, kasi God is always there for them. And ako rin, as their friend, andito rin naman para sa kanila na handang tumulong kung ano yung pangangailangan nila, ganyan. And then, I always also pray for them kasi alam ko naman na hindi ko magagawa hindi ko kaya silang tulungan in my own strength. So I really make sure that I pray for them. I ask God to provide their needs, yung para mabigyan sila ng inner peace, para hindi sila maging anxious na. And at the same time, I also apply what I learned from our YP sharing sa kanila. So yun, sinishare ko yung gospel, and then nagka-counsel din ako if may times na kailangan nila ng guidance or corrections, ganun. Ayun, tuwing Sunday, nag-attend nanonood ng mga preachings, tapos every afternoon may YP fellowship, yung People's Fellowship. So, yun. Dapat, di ba, rest day siya, pero may times pa rin na wala, nag-aaral pa rin ako eh. So, ayun. Basta, I always make sure na maka-attend pa rin sa mga preachings kasi yun yung actual rest ko eh, and to God, sa presence ni Lord. Kasi, how can I find strength in my everyday life? How can I find strength on a regular basis if mababurn out ako tapos wala naman akong rest sa feeling ni Lord? Sunday, dahil nga nag-conduct naman ang church namin ng online Sunday service, yun, regularly attend naman. Konting effort lang na pagtiisan yung signal, but yet, para sa Panginoon, attend ka, makikipag-participate ka actively. So, yun po. Si Pastor kasi po, syempre virtual preaching. Every Sunday, after na gawin lahat, nanonood kami sa virtual preaching ni Pastor. Yun yung nagiging bonding namin magkakapamilya kasi
syempre hindi tayo nakakapunta sa church. Mahirap ngayon, lalo na mga ano pa kami, ano ba? Hindi kasi kami pwede lumabas. Kaya, yun, dun lang kami nag-ano. Tuwing Sunday po ay kami ay nag-worship para sa Panginoon. Nakikinig po ng inspirasyon na mensahe ni Pastor. Sa tingin mo, nakatulong ba o nakabuti ba yun sa spiritual life mo yung community ko? Sa tingin ko po, opo, kasi mas marami po tayong time na nakukuha ngayon kaysa sa dati. O siguro po, opo, kasi sabi nga po nila, everything happens for a reason. Siguro po, nangyari po yun siguro para patatagin kami, patatagin yung pamilya namin, at patatagin po yung pananalig sa Diyos. Oo, yes, nakakatulong sa spiritual life ko yung community quarantine. Kasi yun yung time na, ito yung time na mag-reflect talaga ako sa mga nangyayari sa buhay ko. It's really a time to go back dun sa mga past experiences ko and how God has been faithful to my life. And kahit na may mga anxieties man, it also helps me to go back kung ano man yung faithfulness ng Lord. Kasi yun yung parang yun yung pinanghahawakan ko na kung si Lord na gawa niya akong i-save dun sa past experiences ko, na nagkasakit ako, ganyan, or whatever it is, how much more ngayon, di ba, sa mga challenges na kinakaharap ko. And yun yung magiging testimony ko rin na, for example, ito rin community quarantine, mas lalo ko rin na deepen yung relationship ko with God. Nagde-devotion ako, I read the Bible, and I also apply whatever it is that I learn from our sharing. Ganun. Tulong siya dahil nga marami kang na-encounter na problema, ay halos magiging kasangga mo ng Diyos dahil wala ka na ibang aasahan di ba? So aside from my family, yan, every day, I open up my Bible, I read, I do my devotions, and every day, yan, lalong mas napapalapit ako sa Diyos na, wow, before, hindi ko alam na ganito pala. Before, hindi ko alam yung bagay na to, and now, I was enlightened at yun, mas okay ang relasyon ko sa Diyos. Quiet time ko, maliit na lang kasi buong week, sobrang haba ng oras ng online classes sa amin. As in, Monday to Sunday, parang, alam mo yun, kulang na kulang kasi sobrang daming ginagawa, tapos hanggang Sunday ka pa parang yung Sunday dapat naka-devote yun kay Lord kaso napupunta sa mga online activities, online classes. Ano yung madalas mong pinag-pray? Ang madalas ko pinagpe-pray is matapos na to kasi ang hirap talaga kasi hindi lang naman ako, madaming tao yung naapektuhan, lalo na yung mga alam naman natin na hindi nila kaya ngayon. Marami ako nakikita sa Facebook na hindi talaga nila kaya i-sustain yung isang araw. Minsan hindi nila alam kung saan nila kukuhanin yung pagkain nila, yung panggagastos nila sa buong araw. Minsan pinagpe-pray ko talaga kay Lord na maging okay na kasi para nahihirapan din ako para sa kanila, naawa ko para sa kanila. Gusto ko maging okay na lahat. Ngayon, siguro ang tanging na lang na prayer mo ay isang good health dahil mahirap na magkasakit ngayon, lalo na magkaroon ka ng mga sintomas ng COVID-19. And yan, good health sa family and yan, provide ng daily needs. Ano yung
paano mo to inahandle? Spiritual challenges maybe could yung pag-share ko ng gospel sa aking mga friends dahil mahirap kasi explain sa tao through online dahil hindi kayo nagkakakita, hindi kayo kasama physically, and mahirapan ka explain sa kanya yung mga bagay-bagay. Though we can use online mga platforms kung saan makapag-share naman tayo ng salita ng Diyos, yet I prefer na face-to-face personal sharing kasi mas nararamdaman nyo yung feelings towards each other. Time ko to really make time for my quiet time. Kasi ayun nga, minsan, since late nga ako natutulog, ayun, mga 3 a.m. na ako nakakatulog, tapos gumigising ako mga 7, ganyan. Sometimes, diretso aral na ako. Pero, ayun, medyo nahihirapan lang ako kasi hindi ko alam kung saan ko siya isisingit minsan. Pero, but still, I make it a point to have my devotion every day. Kahit na, ayun nga, minsan late na, minsan hapon na, ganyan. Or ano, pero dapat kasi, yung usual kasi na ginagawa ko every day, as in, pagkagising ko, nung college ako, every day, like, ayun, pagkagising ko talaga, as in, pupunta na ako sa table, devotion, basta, ayun, read the Bible. Tapos sa gabi, nag-devotion din ako. Ngayon kasi, one time na lang yung pag-devotion ko, like either morning or evening. And I think, ayun yung dapat ko na i-work on ngayon. Yun. Well, through God's grace, di ba? Na if you pray hard, if you fix your relationship with God, you will be also able to fix your relationship with others, and at the same time, mas ma-improve mo din yung sarili mo. And once na-improve mo na yung sarili mo, it will also help you to radiate whatever, it will also help you radiate the message and the love of God that you have received to other people. I think the biggest lesson na natutunan ko could be na hindi ka nag-iisa. Bakit? Kasi yun, you have your family, you have your friends, and especially you have God, na before quarantine ay akala mo kaya mo na mag-isa, kaya mo lang na ikaw lang araw-araw, iniintindi mo lang sarili mo. But this time, this quarantine showed us how precious our family is and how dependable our God is, because He's powerful, He loves us, and He will not forsake us or leave us. Yun. Hearing from the respondents, Pastor, ano po yung dapat bigyang halaga sa isang relasyon? Well, sabi ko nga, yung ganitong pangyayari sa church, sinasabi ko, ito yung panahon na para din tayong mga taken captives, tulad ng mga Israelita noon. And the only thing na bagay in regards sa mga relationship na nagbigay sa kanila ng victory, unang-una sa Diyos, we have to trust God. Sa panahon ngayon, magtiwala sa Diyos. Napakarami tayong mga verses na pwedeng sabihin in regards sa pagtitiwala sa Diyos. We have to trust Him. Siya yung nagbigay sa atin ng mga paanyaya na maniwala kayo sa akin, magtiwala kayo sa akin. At ito rin yung panahon na pagtibayan natin ang pag-iibigan sa ating pamilya. Na this is the time na lalo tayong maging closer sa bawat isa. Kasi hindi nga natin alam kung ano pa pwedeng mangyari. And yun ang dapat pagtibayan natin, yung relasyon natin sa Panginoon, ang pagtiwala sa Kanya, lalo tayong yung sa Kanyang eternal plan, sasabihin natin, masakit ito, pero part ba ito? Yes. Kaya we have to trust Him. He knows better, alam niya lahat. Lagi Pastor, parang dun tayo magsisimula. Kasi everything follows na yun. Yes, oo. So, Pastor, paano pa po kaya tayo makaka-create ng isang matibay na relationship sa pamilya, sa kaibigan, sa partner, and syempre lalo na po sa Panginoon? Yeah,
Okay. So, magsisimula yan talaga sa atin, at yung ating pag-ibig sa Diyos, then it follows na we can create, unang-una sa atin, yung gusto natin na makakita ng faith sa bahay natin o sa surroundings natin. Exercise natin, makita ng ating mga kasama sa bahay. We are praying. Yung mga tatay or mga parents o elders sa bahay, I challenge you. This is the time na ipakita mo ito. Ipakita mo sa kapwa mo yung tiwala. Ipakita mo yung pagdamay. Ito yung mga bagay na dapat natin gawin. Lalo na sa panahon ngayon. Pastor, gaano po kaya ka-importante yung sa isang tao na may malalim na relasyon sa Panginoon, lalo na sa panahon ngayon ng pandemic? Yes, sabi nga, without Christ, we are nothing, na ito yung the only key para makasurvive tayo. Pag nabasa nyo ang Bible, yung lahat na nangyari dito, lahat ng mga tao na naging very victorious, ay meron silang malalim na pagtitiwala at relasyon sa Panginoon, na napakalaga na yung constant communion sa ating Panginoon by praying, by trusting Him. At bagamat mahirap tayo, we have to show the people around us na meron hindi lang pagpapakita kundi pagpapahayag sa buhay natin. For example, minsan kaya lalo nagkakagulo sa isang tahanan pagka lahat ay magulo. Pero pag ang isa nagpapakita ng kapayapaan, nagpapakita ng strength, nagpapakita siya sa gitna noon, then napapakita niya ang Diyos niya. Before natin hinga ng final advice si Pastor, pakinggan muna natin naman si Dr. Beda to give advice naman para sa medical field na tungkol sa anxiety. Para naman sa mga taong may kakilalang may anxiety disorder, iwasang magbigay ng komento na tulad ng nasa isip lamang ito o huwag maging madrama o ano paman. Ang dating kasi umano nito sa taong may anxiety ay mistulang sinisisi sila sa kondisyon na hindi naman nila ginusto. Hinihimo ko ang mga taong may anxiety disorder at anxiety na maging positibo, una sa lahat. Pangalawa, magbigay ng encouragement at understanding sa mga taong nakakaranas ng anxiety. Para naman ito sa mga taong kalapit o close na mga taong may anxiety. Unawain natin sila dahil ang mga sintomas ng mga pasyenteng may anxiety disorder at anxiety ay totoo at hindi ito drama lamang. Maging conscious din tayo at maging aware sa mga kondisyon. Isa ito sa mga maaaring makatulong upang makabawas sa anxiety. Kapag ang isang tao ay aware na meron siyang problema, meron siyang anxiety, mas madali siyang makaka-adapt at mas madali niyang mabibigyan ang kanyang sarili ng tamang pangangalaga upang lalong maiwasan ang paglala ng anxiety. Pastor, sa lahat po ng napag-usapan natin, ano po yung final advice mo sa lahat ng mga nanonood dun sa mga nakakaranas ng anxiety? Ito tatanda natin sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 10 na two heads are better than one. We need each other. Hindi ka pwedeng mabuhay o mag-isip o dalhin mo itong mag-isa. Kailangan una natin ng Diyos. We need, kung ang buhay mo noon, sasabihin mo, Pastor, meron akong relasyon sa Panginoon, mas maging malalim and deeper. We need God. Yun yung pinakaunang susi. Pangalawa, we need each other. Talk to your children. Talk to your wife, to your husband. Talk to your pastor. Maganda yung nag-uusap-usap, maganda yung nagsasabihan. Kailangan natin remember doon sa
sa captivity ng Israel. Laging bagamat hindi perfect ang mga sitwasyon, pero merong communication. And yung pag-uusap na yon ang nagdala sa victory through the guidance of God. We need God and we need each other. Thank you, Pastor, sa advice. Last na, Pastor, dahil ngayon na marami nga nakakaranas ng anxieties, pwede po ba, Pastor, na humingi ng prayer po sa inyo para sa ating lahat? Alright, so sabi ko nga, inuulit ko, mga nakikinig, even yung mga hindi nating mga kapatiran o makakapanood ng message ng gawain to. Ginamit tong kaparaanan na ito para dalhin sa inyo ang pinaka-mensahe, especially sa mga kapatiran ko. Bakit nangyari ito? Like ko sinasabi, yung pinaka-favorite na verse natin, na all things work together for good. Na eventually, lahat ng mga bagay na ito, magandang kauuwian if we love God. Patuloy na umibig sa Diyos, magtiwala sa Kanya, sundin ang Kanyang kalooban. Hindi dahilan ang pandemic na ito para gumawa tayo ng masama. Kung nakikita natin ang pag-apaw ng kasamaan, hindi dahilan kawalan ng pag-asa. Hindi dahilan para mawalan tayo ng pag-asa. Hindi rin dahilan ito, mga kapatiran ko, para tumigil maglingkod. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na alam niyo sa puso ko, deep in my heart, nandun na yung pag-iisip ko na pwede na siguro wag na matuloy, wag na kaming gumawa ng anumang event ngayon, November 1. Accepted ko na. But yet kumikilos ang Panginoon sa mga young people. Sino para humadlang? Kaya hindi dahilan ang pandemic o itong sitwasyon na ito para hindi tayo maglingkod sa Panginoon. Pwede pa tayo magpatuloy. At sa mga kapatiran ko na may mga dinadalang kabigatan, ano sabi niya sa 1 Peter chapter 5 verse 7? Yes, dalhin natin lahat ng ating kabalisahan sa Kanya at ito'y Kanyang pagmamalasakitan. He has offering, ino-offer ng Panginoon ang Kanyang hand na dalhin natin. The only way para yung mga anxieties na yan, yung mga problemang yan, ay magkaroon ng katugunan, dalhin natin sa Panginoon. Hindi mo kaya yan. Palagay mo, kaya mong malagpasan ito. Ito yung panahon that lalo natin kailangan ng Diyos sa ating buhay. Siya nagsabi noon, sabi niya, dalhin nyo sa akin at pagmamalasakitan ko yan. Gagawa siya ng paraan. Tandaan niyo yung verse na yun na sinabi ko kanina, napakaganda, na maging idagdag nyo sa ating personal Bible verses na magbibigay sa atin na, hey, nababalisa ako ngayon. Saan ko ito dadalhin? Di ba sabi, ang anxiety raw, yung malalim na pag-iisip na alam mo na wala minsan solusyon. Nandun ka sa ganung sitwasyon. Kaya nga sabi ng Panginoon, dalhin nyo sa akin. It is about time to give it to God. Mga young people, alam ko marami sa inyo, tulad din mga elders nyo, na mumblema, the only way to give it to God. Ito, ano mang gawin nating isipin solusyon, there will always be a problem. Kaya matutong magtiwala, ibigay sa Panginoon. And also, sa mga maaabot ng gawain ito, this is the time din ma-realize natin makilala si Kristo. Siya ang tunay na Diyos. Ipinapangaral mahigit 2,000 taon, John 14 verse 6, He is the way, the truth,
the life, and no one cometh to the Father, but only through Him. Simple lang naman ang sinabi niya, ano? Maniwala ka sa Kanya, have faith in Him. John 3:16. Binigay ng Diyos Ama ang Kanyang bugtong na anak sa sanglibutan na kung sino man naman ang palataya sa Kanya ay hindi na pahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanggapin mo lang siya sa puso. Sabihin mo, Panginoon, nagkasala ako sa iyo. Aminin mo makasalanan ka. Anyayahan mo siyang maghari sa iyo. If thou shalt confess with thy mouth that Jesus is Lord, thou shalt be saved. Minsan, ang religion, maraming religion, ano, alam ko, nagtuturo naman lahat tama, pero walang religion makakapagligtas sa iyo, kundi yung bagong relasyon kay Kristo na inaalok niya. Ano? Kaya nga sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, hindi tayo naililigtas ng ating mga mabubuting gawa. Naliligtas tayo sa pananampalataya through Jesus Christ. It is a gift from God. Anong kailangan? Ang regalo ba'y pinaghihirapan? Hindi ho. A gift from God. Kailangan mo lang tanggapin. You have to accept the Lord Jesus Christ as your personal Savior. Ganun lang kasimple yun. At bago ako mamaya mananalangin, ano sabi sa 1 John 5:13? Itong Bible, ibinigay ng Diyos upang malaman ng tao. Sabi, ang mga bagay na ito isinulat ko sa inyo para malaman nyo na mayroon kayong buhay na walang hanggan sa makatuwid sa nananampalataya sa Panginoon, sa anak ng Diyos, sa Panginoong Jesus. Isipin nyo, ano, punong-puno ka na ng anxieties dito sa lupa. Pagdating ng panahon, mamumblema ka pa rin pagdating mo sa impyerno. Kaya nga, the perfect peace is knowing the Lord Jesus Christ as your personal Savior. Pag alam mo si Kristo ay Panginoon mo at tagapagligtas mo, magtatagumpay ka sa panahon ngayon at sa mga darating pang panahon. Okay, so let us end this with the prayers, ano? And unang-una, pasalamat ako sa kapulungan ng Base Mountain Baptist Church na sabi ko nga sa gitna nito ng pandemic ay nagpapatuloy papatuloy. Sabi nga, there is victory even in time of adversary. Yan ang isang magandang team natin ngayon. Victory in time of adversary, na nagtatagumpay pa rin tayo, ano? So maraming salamat sa mga elders, sa mga officers and deacons, sa mga young pro. Maraming salamat sa inyong presidente si Sir Jeff Hubilia at saka si sa kanya-kanyang grupo, sa mga kay youth, young pro, sa Highlanders, Lilies of the Valley, ano, maraming salamat, ano. So sa aking may bahay kay Teacher Lenny Celestino Perea, sa aking mga anak, ano, maging sa mga workers natin, ano, kay Colleen and Giselle. At nagpapasalamat ko especially sa nakasama ko po this past few days, ano, kay Jobin, kay Aiza at kay Rayan, ano. Maraming salamat sa inyo, no. So tayo manalangin, let us pray. Ama namin Diyos, maraming salamat po. Nanawa po sa payak at simpleng gawain na ito, nadala namin, Ama, ang Ebanghelyo na ang susi po, Ama, sa kagulimihanan o sa tinatawag na anxiety ay yung bugtong na anak. Na siya ang sagot sa lahat ng aming mga pangangailangan dito sa lupa hanggang sa langit, Ama. Maraming salamat po. At kung paano sa iyong pag-iingat, ginabayan mo kami sa aming pansamantalang paghihiwalay, ingatan mo kami. Ang pagpapala at pakikipisan ng iyong Santong Espiritu, iniiwan ko sa bawat isa sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo.
Amen at amen.